So, ipaabot ni ka Mr. Bacalaris nga dawato nato, nako, ang iyahang tawag ining challenge. Pero di ko musugot og 1 hour lang. Dapat 4 hours ang pangutana og tubag. 1 whole day ta magpangutana og tubag. 4 hours kang tawag ining mangutana, 4 hours po kong mutubag. 4 hours kang tawag ining mutubag, 4 hours po kong gitawag og mangutana. 4 hours po. Oh, tanaw na to be. Ipaabot kami sa Bacalaris kini mga sabadiha nga ni adin ipaabot na kami sa Bacalaris. Gidawat ang imong challenge pastoy. Kay ikaw naman gini challenge. Gidawat ang imong challenge pastoy. Dapat na tawag ining dili usa ka oras lang kay ito sa Ginoo ko. Pangutan to magbisag unsang topic usa ka oras lang. Unang 1 whole day. Ha? Kulangon lang 1 whole day. Isa gani ka topic ha. Naapay tawag anang definite time, definite tawag ining for example 10 minutes cross examination. Kulangon pa man gani na pila pa ka barog, kulangon na. Kung na-rules ha, ang iyang gusto is walay tawag ining topic nga kuanan. Walay rules kumbaga. Nya reklamo siya kay sagad daw sa mga debate na adi mga CFD nga tawag ining moderator. Why moderator ay? Ana tumbaton. 4 ka oras og tawag anang kuan pa siya og sana kanang dili pa siya unsana kanang di pa sa kontento usa ka malatag 4 ka oras ang pangutan ng tubag. Basing mingon mo na ko nga nang hambog ko dili mo adto kog tawag ining Pagadian City og mukasa si Mr. Bacalaris. And I will advise the members of the Lay Catholic Apostles nga nasa Pagadian City sa Sir Carlo to secure a permit for that event nga tawag ining sana kining pangutana lang og tubag. Wa kuan pangutana ng tubag lang. Why barugay pangutana lang og tubag. Din why butanay sa oras, why butanay ano sa ang except lang sa tawag ining time limit sa pagpangutana og time limit sa gitawag og pagtubag. Kana. So ato aning tawag ining kasangan kay kung dili ni musuko si Mr. Bacalaris kanang ingon sila nga 1 hour para sa kuha. Siyempre bisag kun sa nga topic. Diba? Daghan ko nga topic. Bisan asa man sila maabot. Kay di man sila kamalo ka makidebate tanawat tong Mr. Villaver sa una. Diba? Tong debate na mo sa kining katong napugos ko og kuan og tawag ining barog dito sa Digos nya kato sa kuan pod yung debate dito sa tawag ining Jensen sa mahitabo na topic manggawa sa topic mama ni paborito nila kay para makapangilad di ba at taga-iligan ni nas Bacalaris diay o si ato na Sir Ramil na topic ipirmahan pero ang ilang pangutana manggawa sa topic nga naman kay di man ka maumikig debate. So atuan yung sakyan ha, at atuang dawaton ang challenge ni Mr. Bacalaris pero 4 hours ang tawag ining question and answer. 4 hours kang manubag pastor, 4 hours po kong manubag. 4 hours kang mangutana pastor, 4 hours po kong tawag ining manubag. Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito naman pong iniyot ang ating programa sa TV Apolia.Argumento na pinungunahan po ng Lay Catholic Apostles International. Sir R.J. Seno, samahan niyo po ako sa maikling oras, maikling panahon upang talakayin po natin ang mga bagay na may koneksyon po sa ating pong pananampalatayang Katolika. Live po tayo sa ating pong Facebook page, RJ Roland Sandro II TV Apolia.Argumento page. And yun, sino po nakapag-follow sa mga pages po natin? I-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Roland Sandro II TV Apolia.Argumento page, Kuya Apol TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin. The Lay Catholic Apostles International Official, RJ Sandro II TV, Kuya Apol TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And magpapasalamat po muna po ako sa mga kapatid po ng mga Katoliko na ulis po tumutulong at sumusuporta sa programa po natin sa pamamagitan po ng Sir Noli Medalla and family, Sir and Miss Ruth Descaliar and family, Sir Romeo Inodio and family, Sir Robert Avila and family, Sir Michael Roger Uy, Sir Rene Kiblat and family, Sir Dencio Sevillas and
family, Sir San Manili and family, Sir Tupigal Limit and family, Sir Jam Dandan and family, Ma'am Berden Lapera and family, Sir Jonard Alia and family, Sir Raymond Solis and family, Sir Jerry Minglana and family, Sir Ray and Ma'am Sheng Hernani and family, Mr. Ramonal and family, Sir Jocelyn Salamanya and family, Sir Joe Villasia and the family, Kap Jun Bungabong and family, Sir Jopet Sian Amort and family, Sir Roel Silyaka and family, Sir Raimundo Bungkalis and family, and also sa lahat ng mga Katolikong always po tumutulong at sumusuporta sa programa po natin na hindi pa nagpapabanggit sa mga paalam po nila. Maraming salamat po dahil po sa tulong at suporta po ninyo. Ang programa pong ito until now, andito pa rin po sa social media. And until din po, nangangailangan pa rin po kami ng tulong at suporta po ninyo. Sa gusto po tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po nyo ipadala ang tulong at suporta po sa pamamagitan po ng ating mga account numbers. Diyan po yung mga screens yung tumatakbong information and pwede nyo po kaming i-message sa atin pong page kung via remittance po yung pagpadala po ninyo. Maraming salamat po in advance. Okay, so ngayon hindi po tayo nakapag-live doon sa ating mga channels kasi i-replay po ito ngayon. And bukas ng umaga, yun, magre-reaction po tayo sa YouTube channel po natin. Okay? So, yun. Okay, so ngayon, magre-reaction po tayo sa tinatawag na debate po ng between Roman Catholic apologists and also defenders of the Roman Catholic Roman Catholic Church and also sa mga apologists po din po ng tinatawag na mga Seventh-day Adventists. Actually, hindi ko po tinapos kahapon yung panonood ko po ng live po nila. Eh bakit po yun talagang nakakaawa po yung mga argumento ng Sabadista. At the same time, okay lang po yung presentation ng ating mga kapatid na mga Katolikong defensor. Eh bakit po kasi hindi na masyado pinupukpok ang ulo ng mga Sabadista. Baka siguro baka naawa po sila. So okay. Yan. So magre-reaction lang po tayo sa mga maliliit na mga punto sa debate na nangyari po sa Cagayan de Oro City po kahapon. And yun, bibigyan po natin ito ng mga observations, and at the same time tayo naman po ng mga nanonood, alam po natin na ganun pala. Bakit ganito yung sagot, bakit ganito yung questions, bakit po? Kasi kung tayo lang po yung nanonood lang po tayo, pagkatapos wala pa tayong background concerning art of argumentation, so ang mangyayari po dyan, ayun, parang ang sa atin lang po, pag kung sino po yung malakas yung tinig or boses, ayan po yung panalo. Sige, i-play po natin mga sir ha. So hiramin muna natin itong video ni Bro Paul Alima kasi naka-post ito sa kanyang sa kanyang YouTube channel And yun, so magre-reaction po tayo. Actually Bisaya program po siya, Bisaya debate. But I will try my best to translate it in Tagalog. Okay, Sir Hermes Dupla, wala kay live gabi, sir. Yes, sir. Basta Sunday, wala dyan kay live, sir. Okay, sige po. Kaya nga po, Ma'am Lai. Okay, sige po. Continue natin, ha? Okay. Okay, dito, ito po si Mr. Julito Daig with Mr. Condino, and I think parang ito si Mr. Alado. Hindi ako nagkakamali dito sa part na ito. Din dito sa Catholic side si Bro Wendell Talibong. And ang moderator po natin dito, isang Katoliko, si Bro Roland Pards, isang Sabadista at isang neutral. So ito, parang parang tinatawag na talagang patas po siya. Bakit po kung sa voting po ito ay tinatawag na wala pong bias kung baga. Yan po. Sige po Sige, po natin. I-play po natin mga sir ha. So ang topic po nila, patutunayan ng Romano Katoliko na ang Romano Katolikong Iglesia, siya po yung pillar and foundation of truth. Yan po yung topic po nila. Okay. So, yun, diretso na lang po tayo doon sa tinatawag na question and the answer. And magbibigay po tayo ng malalim na observation po nito sa klase po natin sa debating team this coming Wednesday po, mga sir, mga ma'am. Yung member po ng debating team po, mga sir, mga ma'am. Okay, sige po. Nice nga audio sir sa YouTube, anak nga debate. Mo ba? More magud po niya ako ang answer. Okay, kanus aman ang debate niyo, di ba, Calares? Iniintay lang po natin po yan na kumasa po siya sa sarili po niya, Sir Raul Pulangkos.
Okay, nahimuot ng alado sa gabi, nag-shades pa si Daig, nag-puwing. Ay, nalang. Sige po, ayan natin, i-plan na lang po natin ha. Sige, diretso po tayo. First point po, so ang reaction po natin ng gagawin, per question. Per question. And mamaya sa pagre-upload po natin dito is parang puputulin po natin yung mga greetings, then pagkatapos direkta na po tayo doon sa per question po ni Mr. Daig. So first part po itong cross-examination from the negative side to the affirmative side. Okay, sige, proceed po tayo. Okay. Una na pupunta. Sa tanang referensya ay magigamit. Nag-mention din ha, dito kalihat ka, dili ng Biblia o isparanan ng Eskribaturan. Yes or no? Okay, itong question na ito po yung klaseng question na desperate question. Isa pong desperado pong tinatawag na tanong. Kaya nga po sa proposition may nakalagay na resolve. Bakit po? Kasi kailangan po yung isi-settle or tinatawag na kukuha po ito or mag-find po ito ng tinatawag na resolution sa isang topic na hindi ninyo pagkakaintindihan. So yung tanong po niya na may mabasa bang sinabi na hindi, ay isa po yung stance sa negative side na dapat patunayan po niya na yung kiniklaim ng affirmative side ay mali. So dapat hindi po niya ginagamit sa pagtatanong po yun. Bakit po? Kasi sa negative side po yan na stand na dapat And at the same time, yung word na dili, yung word na ipapabasa mo doon sa mga reference na tinatawag na ginagamit, number one, hindi po yun pwedeng gagamitin. Bakit po? Kasi itong tinatawag na pagsabing dili, mabasa ba ni o dili ba ni mabasa? Kanang hindi ba ito mababasa sa mga reference mo? It is a fallacy of silence. Bakit po? Kaya nga po resolve. Di ba? It is a fallacy of silence. So, it does not mean na yung nasa isip mo hindi nakasulat doon sa tinatawag ng mga dokumento, totoo ka na. Dapat mag-provide ka ng evidence to overthrow or to tinatawag na para i-suppress or tinatawag na para magiging masurpass po yung tinatawag na argumento ng ating kaibigan ng mga Katoliko. Ganyan po mga sir. Ganyan po. Bakit po? Kasi yung tanong po kasi, may mabasa ba sa reference na ang Bible ay hindi? Actually, hindi po tutol po ang Iglesia Katolika concerning sa Biblia. At hindi po tutol ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana concerning sa tradisyon. Bakit po? Kasi sa mga Katoliko, tayong mga Katoliko, pag sinasabing salita ng Diyos, refer po yan sa Depositum Fidei. Actually, yan po yung dapat in-explain sana ni Bro Windel Talibong concerning of that word of God, kasi hindi po siya nagkakaintindihan sa term na word of God. Bakit po? Kasi magkaiba po kasi ang interpretation ng Sabadista at itong Katoliko. Kasi sa ating Katoliko, pag sinasabing word of God, refer po yan sa Depositum Fidei that composed of the written and unwritten word of God. That refers to the tradition and sacred scripture. Itong mga sulpot na Sabadista, pag sinasabi po kasing word of God, ang nasa isip po nila, Biblia lang. Yan po yung pagkakaiba. Yun. Sige po. Sige, tingnan po natin i-continue po natin. Mamaya po magbabasa po ako ng comments mga sir ha. Pasensya na po. Okay, para may pagpatuloy po natin yung reaction po natin. Diyan to ba? Kinitok ba sa referensya? Huwag mabasa sa referensya. Pero tinawa na iyon na ang simbahan ang tila ng condition of flow. Okay, dito sa sinasabi po kasi ni Bro Windel Talibong, siyempre affirmative side po siya. So hindi pwede magsabi siya na hindi yung Biblia. And at the same time, nakatindig ang Iglesia Katolika concerning the Bible and the apostolic tradition. Yan po Then number 2, so pinupukpok ni Bro Windel Talibong na yun nakasulat The church is the pillar and foundation of truth. Ewan ko lang kung paano po nila ito sisirain or tinatawag na i-negate kumbaga itong argumentong ito. Actually itong first part na po ito, natapos ko po ito Itong first part talagang wala pong magandang argumento si Mr. Daig po dito. Ang maganda lang po nito yung boses po niya kasi modulated
Pero ang hindi po maganda yung mga argumentong ipinupukol po niya doon sa kanyang katunggali, di ba? So dapat sana paghaharap po ng debate dapat preparado. Sa first question pa lang, syempre pag mga debater po kasi, sa first question may kasabihan po kasi na yung first impression last. Yun. So dapat ang unang tanong talagang pang-fatal na talaga. Pero ang problema dito wala eh. May mabasa ka ba na hindi Biblia yung ano ba yan? Ano ba yung klaseng tanong na yan? Di ba? Parang pinapasa po niya yung responsibility niya doon sa kanyang katunggali. Hindi. Kaya nga po naglalatag po ng burden of proof ang affirmative side. And syempre siya, negative po siya, dapat syempre ilalatag din po yung ebidensya po niya para ma-suppress or para ma-overthrow po yung tinatawag na ebidensyang ginagamit ng Katoliko. Pero wala eh. Wala. Talagang nakakatawa mga sir, mga ma'am. Ha? Okay, sige. So, iyan po yung first question. Yun. Yan po yung tinatawag the first question. So, yan po yung reaction po natin. So, nakakomment po dito si Mr. Daig ng fallacy of silence. And at the same time, parang ini-evade po niya yung tinatawag na trabaho, yung function na dapat sana siya yung magbibigay ng ebidensya na dapat Biblia ito, hindi ito iglesia. Instead of siya po yung magbibigay, pinapasa po yung responsibility po niya doon sa affirmative side, which is wrong. Wrong po yan. Mali po yan eh. Mali po. Okay, sige. Magbabasa na muna tayo ng tinatawag na mga comments. Okay, mula agi Sir Ray Tabino, Sir Ajigi pamatud ang Tuesday ang ilang argumento nga kasi ilang debate mura silang mga bata. Ma'am Lai Tabares, magwayan asa naka late na ka sa live mo lagi. Sir Roldan Castor, yes sir, from Pasig. Sir Leo Pasa, good evening po. Walay match man mo lagi. Sir Jen Talaba, yes sir, good evening. Sir Levan Mark Milan, yes po, thank you po for the sharing sa ating program. Sir Jay Quaga, Sir Roel, and Manfred Sangrano, good evening po sa inyo. Gatubay-tubay rang sa FDA na Sir Crowd Regadala. Sir Jerome Loquite, ayun, Sir Carl Mabaw, nangitag kopya sa Yahweh na San Pedro, bisa na imuha din na. Si Pastor after death man to. Buing na. Sir Donald Kilio, good evening. Sir Remers Dopla, sir, good evening. Wala kas kagayan gahapon sa debate na adito. Imong kauban samot na siguro kung ikaw ang kaatubang sa SDA, wala man gani ka daog sa imo sir, maolagi. Okay, pero hindi. Meron po akong ginawa po kahapon eh. Sir Dave Bard, Sir Leo Pasach, Sir Boy Smith, Sir Marlon Vergara. Good evening po Sir Ray Calabio from Iligan City. Good evening. Okay. So first question, so kung titingnan po natin is a misleading question. Number 2, nakakommit po siya ng fallacy of silence. Number 3, instead of yung responsibility to provide evidence, ang ginawa po niya, doon po siya naghahanap ng evidence sa kalaban po niya. Yes, mali. Mali po yun. Mali. So kung ito po yung pinagmamalaki ni Daig na kung ganyan po siya makikipagdebate, talagang swerte po siya. Kasi mga mababait yung nakaharap po nila kahapon. Pag ang nakaharap po na stricto in terms of rules ay talagang madidisgrasya po yung argumento po niya. Matatapos po yung tinatawag na debate na hindi po makakapasok yung tanong po niya. Sir Randy Ebrio, Sir Donero Roldan, Sir Melvin Utid, Ma'am Jordan Embalsado, good evening po sa inyo. Sir Laura, Sir Manolito Laura, Sir Carlo Torres, Sir, good evening. Okay, yun, sige po. Mamaya po, yan po natin yan, Sir, ha? Sige, continue po natin mga Sir. So dito, second question na po ito. Pero nag-butt in yung moderator kasi para, syempre, ang timekeeper, ang moderator yung nagmo-moderate sa debate, pagkatapos siya din po yung timekeeper. Reminders lang, kanang provider, kung mahuwag nagtumat, butangin na yung inhanan. Next question, o sunod pangutana. Bro Jolito, butangin po o kalihog tumat, kanang atong hit, para mag-stop ko, kaya instead maganda ko ang 30 seconds para ihatag na po siya. Okay, so time resume, go ahead. Okay,
So dito, second question na po dito mga sir ha. So pakinggan po natin yung second question po niya. It is a fallacy of silence. It is a fallacy of silence, kaya nga resolve eh. Kaya nga nilatag na po yung ano. Kasi kung meron pang mabasa letra por letra, huwag na po sila magdebate. Magbasahan na lang po sila kung ganyan. Hindi na po debate tawag niyan. Diba? Ay na lang itong mga taong ito. Ay, kung magkikipagdebate po mga sir, mga ma'am, dapat alam po ninyo yung nakakahiya po yan eh. Nakakahiya po yan eh. Yan po yung representative po nila. Pero napanood ko po yung first na introduction ni Mr. Daig. Hindi daw po siya ipinadala ng Seventh-day Adventist mission. So ibig sabihin ano po doon, parang lost command sila sa panahon na yon. Yon. So hindi po niya dinala yung ano. So hindi po niya dinala yung Seventh-day Adventist na katuruan. Kaya nga po ang dami-dami pong mga personal interpretations po ni Mr. Daig na kontra sa katuruan ng Seventh-day Adventist sa debate na kahapon. So yun. Yan po yung resulta. Okay? Okay, sige po. Ano po natin? Ano? And at the same time, tingnan po natin kasi itong mga Seventh-day Adventist po kasi, ito po yung kusog malakas mag-comment po sa atin na sabi si Mr. Seno, puro yan na Mr. Objection o yan po yung Mr. Objection, pero dito ang dami-daming objections ang ginagawa ng mga sulpot na ito. Pag tayo po yung mag-o-object, magagalit po sila. Pag sila po yung mag-o-object, okay lang. Ay, na lang. Sige, continue po natin. Second question. Yan doon yung walay bawas sa letra-letra. Ano ito binalisan dili? This ano ang karaturan. Uyo ka ba? Actually dito ano actually ang argumento po ito ni Mr. Daig, dapat kinorek po dito si Mr. Daig kasi chine-change po niya yung topic eh. Chine-change po niya yung topic. Eh bakit po? Kasi yung topic po nila resolved that the Roman Catholic Church is the pillar and foundation of the church, the pillar and foundation of truth. Hindi po, wala po sinabi na siya po yung source of truth. So diyan pa lang dapat kinorek ni Bro Windel yun. Pero siguro baka hinayaan lang po ni Bro Windel kasi kung hindi po niya siguro hahayaan, ang mangyari po diyan parang hindi na po parang kung sa Bisaya pa walay lami ang debate. Walay lami ang debate siguro baka ganyan. So parang hinayaan lang po siya ni Bro Windel Talibong. Yon. So dito parang in a matter of terms lang, parang change lang po niya ang isang termino para maiba po yung tinatawag na meaning. So ang nasa topic, the church is the pillar and foundation of truth, hindi yung Biblia. Eh sa kanya, saan galing yung truth? Magkaiba po yun. Hindi po yun pareho. Yung source of truth and the pillar and foundation of truth, magkaiba po yun. Malaki po yung tinatawag na malaki po yung tinatawag na diferensya. So dito, again sa paniniwala ko, parang hinayaan lang po siya ni Bro Windel kasi siguro, baka alam din po siguro ni Bro Windel na talagang hindi po match si Mr. Daig po sa kanya. So para magpatuloy lang yung tinatawag ng debate, sige, magpatuloy ka dyan sa feeling mo kung ano yung napipil mo dyan, hala sige, continue ka lang. Yan po yung nangyari. Sige po, continue natin. So dito, kung ako po yung nakaharap po dito, mag-o-object na po ito. Objection, Mr. Moderator. Ipapaklaro natin yung topic. Ang topic, the church is the pillar and foundation of truth. Hindi po sinabi, the church is the source of truth. No! Mali! Mali po yun! Mali! Magkaiba po yung meaning na yan. Magkaiba. Okay, continue po natin mga sir. Yes, no. Diyan to ba? Dili mo yun. Ano ma? Sa inyong ministry magazine, 15 to 1600 na nakumbahay ang Biblia. So dito, ang sagot po ni Bro Windel Talibong ito, tama po. Pero sa mga nanonood na
mababaw lang yung pagkaintindi sa tinatawag na argumento, nagiging mali si Bro Wendell Talibong. Bakit po sabi niya, hindi ako sasang-ayon? Bakit po? Kasi ang topic, kung titignan po yung topic, pillar and foundation of truth. Hindi po sinabing the source and foundation of truth. Yan po Magkaiba po yun Magkaiba. So tama po yung sagot ni Bro Wendell, sumasang-ayon ka ba? Hindi ako sumasang-ayon. So yan po yung punto po dito. Okay, continue natin. Kung ang kamatulan nagsugot sa 15 and 16 na ang iglesia tinoon, nag-igon ninyo. Katoliko. Uy, nawala. Ano ba ito? Baka, tika po muna, baka maano po tayo. Baka ano po tayo sa, baka maano po tayo sa, baka maano po tayo sa tinatawag na ni YouTube Sige, continue natin. Yan po yung sagot ni Bro Wendell Yan po yung sagot ni Bro Wendell. So hindi po siya sumasang-ayon kasi ang point dito is the church is the pillar and foundation of truth. Hindi po the church is the source of all truth. No. Bakit po kasi katuruan po kasi ng Iglesia Katolika Apostolika Romana na Christ is the source of truth. Si Kristo po yung source ng katotohanan. Yan. Okay, so dito, next question, pangatlong question ni Mr. Daig. Ginoo, na dili ka uyo, nalukat ang kamatuoran sa pulong sa Dios. Sunod na po pangutana. Okay, dito, another wrong conclusion sa tinatawag na tanong. Bakit po? Number one, hindi po source ng truth ang Iglesia Katolika. Siya po yung pillar and foundation of truth. Yan po yung topic Number two, walang katuruan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana ng Iglesia Katolika source of truth. Kaya nga po tinuturuan at ginagabayan po siya ng banal na espiritu. Bakit po? Kasi nasa libutan po siya At nagtuturo po siya sang-ayon sa itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo na source of truth. Kaya nga siya tinatawag na pillar and foundation of truth. Number 2 points, yung sinasabing word of God po doon. Dapat klaro po yan Dapat pinarticularize po yan. Bakit po? Kasi, again sa understanding ng Iglesia Katolika concerning the word of God, refer po yan doon sa depositum fidei. So sa kanila, pag sinasabing word of God, refer lang sa Biblia. So dapat kinorek po yun. Kinorek po yun siya. And at least para maklaro po sa audience at sa mga nanonood na, yan pala yung turo ng Iglesia Katolika. So kaya nga hindi nakakaintindi si Mr. Daig sa sagot. Bakit po? Kasi hindi niya makukuha yung punto sa sagot ng tinatawag na Katoliko. Yan. Sige, proceed po tayo. Proceed po tayo mga sir. Kaya hindi malibo nga ang mga Katoliko mo dyan, sumaranan sa kamatuoran. Ang mga Tanan ba Romano Katoliko? Nagsugat o sumaranan sa kamatuoran? Yes or no? Okay, dito, so hindi muna natin i-play yung sagot ni i-play yung sagot ni Bro Wendell. Dito, kung ako yung nandyan sa stage, it is a misleading question. Misleading question po yan kasi you cannot use the truth in particular as the truth in general. Di ba? Hindi pwedeng pagbabasyan po natin yung mga Katoliko na hindi naman po hindi naman po member ng hierarkiya, kumbaga, o hindi sa member ng tinatawag na magisterium. Pag sinasabi po kasing church, the pillar and foundation of truth, refer po yan doon sa active and passive. So, yung ginagabayan at magtuturo, hindi po yung passive na member ng Iglesia Katolika. Hindi po. Kasi yung passive members of the church, sila po yung nagre-receive sa katuruan ng active hierarchy that refers to the Pope, the bishops, Pope and the bishops. Even nga yung pari, po sila, member po sa passive part ng tinatawag ng Iglesia Katolika. So dito pa lang talagang diferensya na. Diferensya na. Bakit po? Kasi it is a fallacy of composition. It is a fallacy of composition. The truth in particular cannot be used as the truth in general. Hindi po yun pwedeng gagamitin na
basis na mali ang Iglesia Katolika kasi merong tinatawag na mga Katolikong gumagawa ng masama. Mga palahubog, mga sugarol, o yun. Hindi po yan yung hindi po yan yung basis eh. Hindi po yan yung basis. Bakit po kasi hindi tur ng Iglesia Katolika Apostolika Romana na maghubog-hubog ka? And at the same time, ito, i-play po natin yung i-play po natin yung tinatawag na sagot ni ni Bro Wendell Talibong. Yes, natural. Ang tinuod nga Santa Iglesia Katolika gitukod ni Jesu Cristo nagsugad sa kamatuoran. Gawas ang tunay payutig ng siya at katumanan sa unang Juan 2:18-19 mga antikristo ikan sila diri namula sila nato mao na tubag sa ito katuoran. Okay, so dito in-invoke ni or kinote ni Bro Wendell yung 1 John chapter 2 verse 18. Verse 18 to 19. Syempre, syempre kino-quote po ni Mr. Daig na lahat ba ng mga Katoliko. So, ibig sabihin pati miyembro. Yan po yung diferensya ba? Kung baga hindi po again the truth in particular cannot be used as the truth in general. Same po sa tinatawag na hindi po pwedeng sasabihin natin na yung labing isang apostol dahil mayroong isang Judas, isa sa 12, nagiging Judas na rin po yung 11. Kasayin na pong Panginoong Jesucristo. At sisihin natin si Panginoong Jesucristo dahil mayroong Judas. Yan po yung punto. Yan po yung sagot din po ni Brad Wendell Talibong. Sige po, continue natin. Na ako yung mga Katoliko, nakita kayo magkatalang mga Katoliko, mako o sumaranan sa kapatid. So dito, ayun so ito na po yung sinabi ko po kanina. That misleading question po ito eh. Ang issue po dito is ang hierarchy ng Iglesia Katolika yung nagtuturo, yung teaching church. Ang ginawa po niya, bumunta po siya doon sa mga membro. Talagang nakakaawa. Continue natin. Mga Katoliko nakita kriminal, kawagan, sumaranan po sa kapatid. So dito, again, it is a misleading question. Klarong-klaro misleading question. Kung sa korte pa yan, hindi yan matatanggap kasi evading the issue po yan eh. Ini-evade po niya yung issue. So ang argumento is ang Iglesia Katolika yung nagtuturo kasi yung mga palahubog sila yung nagtuturo, hindi po eh. Yung mga sugaro sila yung nagtuturo, hindi rin po. So, dito pa lang talagang nakakahiya po yung argumento po ng mga sulpot na ito, nakakaawa. Dapat sana meron pong mga veterans debater po ng SDN na kasama po niya Nandiyan po si Jerry Laig. Ito si Mr. Condino. Dapat tinuruan po ito si Mr. Daig. Parang hinahayaan lang po nilang magkalat Parang hinahayaan lang po nilang magkalat si Mr. Daig sa debate na yan eh. And sana pinag-iisipan po nila na pagtatayo si Mr. Daig sa debating ito, hindi po si Mr. Daig ang masisira. Ang masisira ang whole Seventh-day Adventist. So, tingnan, di ba? Talagang talo yung Sabadista. Talo yung Seventh-day Adventist. Talo yung Seventh-day Adventist. Dito sa tatlong tanong, hindi po nakagiba or hindi po naka-overthrow doon sa main topic or sa tinatawag na ina-affirm ng Katoliko. Dapat sana nag-provide po siya ng ebidensya na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana hindi siya yung tinutukoy sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. Number 2, dapat nag-provide siya ng ebidensya na may sinabi ang mga apostol na the Bible is the pillar and foundation of truth. Yan po eh. Diba? So, talagang kung tayo po yung nakaharap po talagang hindi ito makakalusot eh. Iiyak po ito at magsasabi na naman at kakalaban na naman yung moderator pag tayo po yung kaharap. Ay, nalang. Sige. Moderators time. Moderators time. Audience. Na mo inyo ayaw ulit tawa. Audience, paliw ka. Di ka pwede ako ng audience. Ayaw. Ang audience na sama tayo rules.
nga ang may rules nga lakit wala yan lakit ang audience. Ito na iba mo ang audience. Dito ang sticker. Try mo to. Okay, audience. Okay, pro and then palihog ko tuwa. Niyahan to ba? Ang imong gibukos, ang miyembro nga nakasalat. Dili ang tibuok simbahan. Ang usa ka hundas, wala makapahundas sa 12 ka mga apostolis. Ang simbahan ang pagili. Isa kini hundas. Sige. Next question. Okay. Ipagutan na natin ito, ikaw na tanan ba? Ikaw na siya tanan. Pero, ang pagutan na ito. Ikaw na ka ang simbahan. O yun ba ka? Sa inyong libro, galing ang simbahan. Ay, boss, tawagan dito. Okay. Ang magisteryo, not above the table. Ubos sila sa pulong sa Diyos. Actually, hindi po ito naiintindihan, Mr. Daig. Ang pillar ng Iglesia Katolika Apostolika Roma 3. At dalawa lang po yan kasi yung magisterium po kasi sila po yung servant sa Depositum Fidei. So, yung tinatawag na foundation ng Iglesia Katolika, kumbaga, yung basis, yung source ng Iglesia Katolika Apostolika Romana sa kanyang mga katuruan, yan po yung Depositum Fidei na tinatawag po natin na Word of God. At the same time, hindi po naiintindihan ni Mr. Daig ang kaibahan ng Depositum Fidei at saka yung Magisterium. Ang Magisterium, bawal po sa kanila ang mag-create ng doktrina. Ang itinuturo lang po nila yung doktrinang natanggap po nila galing sa mga apostol. Yan po. So ngayon, parang kinukontra po, parang pinagkukontra ni Mr. Daig ang Magisterium at saka Depositum Fidei. Wrong! Bakit po kasi ang Depositum Fidei nangangailangan po ng teacher na magtuturo sa mga tao concerning of this faith. Yung Word of God na ito that refers to the tradition and the sacred scripture. Yan po mga sir. So hindi pwedeng ipagkukontra ni Mr. Daig kasi kung ipagkukontra po niya yan, yung sa mga bright boy ng SDA talagang matatawa po nito. Bakit po kasi tama naman po na ang katuruan ng Iglesia Katolika na the Magisterium is not above the Depositum Fidei or the Word of God. And that Word of God hindi lang po refer sa Biblia lang. Meron pong apostolic tradisyon. Okay, so continue po natin mga sir. Continue natin. Ulo pa kanini. Salamat sa libro ng pangutana. Uyong kaayo. Sana ako man. Kinusa. Uyong kaayo. Kaya nga lang itong Ginoo. Yes, naman. 21:15. Feed my sheep. Jeremiah chapter 3 verse 15. I will give you Ephesians with all my heart and we will feed you with knowledge and doctrine. Mga leader sa simbahan ang matudlo. Okay. So dito, nagko-quote ng evidence si Bro Wendell Talibong concerning of that magisterium. So dito talagang in-strengthen ni Bro Wendell Talibong yung tinatawag na magisterium na hindi kontra sa deposit of faith or the word of God that refers to the sacred scripture and apostolic tradition. Yan po eh. So, tingnan natin kung ano po yung follow-up ni Mr. Daig po nito. I request na ako na dili lang kayo mag-digit sa tunga. Dili na ako lang naka-distansya both side. Okay? Butangan na lang to. Dili lang nakapan bro, dili ko tama ni bro Wendell. Dili lang sa mo ang kwansa mga moderator ha. Alam mo, dool, alam mga magsigit-sigit lamay nag-iisingit, itulog ang naglaway. Para din mag-start ako mga speaker. Okay, makinig ka nahiya sa public debate o sa online. No? Okay? So, 6 minutes and 46 seconds after bro dito. Go ahead. Diyan ko ni Pogilina sa akong pagutana, dili ka ulo, nga ang sukaraan ng eskulturan, mao ang pulong sa Diyos. It is a misleading statement. It is a misleading statement. Kasi ang nasa isip niya ng word sukaranan, source, hindi po eh. Kung saan pa, yung kagikanan ba kumbaga, sa Bisaya pa. Pero imo pong yakon, na sulubuon o ubos na sila sa pulong sa Diyos. Yeah. Ang pagkana, asa may sakto, nilituhan.
Surugoon sila sa Diyos, surugoon sila, ubos sila sa pulong sa Diyos. Or, labaw Ay, sila. tayo. This is a misleading question. Misleading question po yan. Bakit po? Kasi pillar and foundation of truth, refer po ito sa tinatawag na iglesia, itinatag ng ating Panginoong Hesus na siya po yung humahawak sa katotohanan. Siya po yung administrator kumbaga. Siya po yung magpo-provide sa atin ng katotohanan concerning sa mga katuruan ni Kristo na ayon sa nakasulat sa Biblia and at the same time ayon sa tradisyon ng pananampalataya. Kulang po kasi kapag di poston pide lang. Bakit po kasi? Kaya nga po nagtatatag po ng iglesia ang Panginoong Jesucristo. Bakit po kasi? Gusto po niya na lahat ng tao maimaligtas. Hindi po libro ang ibinigay po niya. Ang ibinigay po niya, kanyang iglesia, pagkatapos ayon, binigyan po niya ito ng mga basihan para hindi po magiging malis po sila sa pagtuturo concerning truth. So, dyan pa lang, diferensyado na po. And siyempre, gusto po nilang ikontra po ito para malin lang po yung mga inosenteng Katoliko. And sana, si Bro Wendell po dito, dapat pinarticularize po niya yung mga terms na ginagamit para hindi pumalito yung mga nanunood. Pero at the same time, talagang parang naki-level po si Bro Wendell dito eh. Naki-level po sa understanding ni Mr. Daig. Kasi kung hindi po sa makikipag-level sa understanding po ni Mr. Daig, ang mangyayari po dito talagang nakakaawa. Siyempre, may intindihan po natin yung pamamaraan po ni Bro Wendell Talibong kasi hindi po niya gustong masasaktan po yung kasama yung katunggali po niya. Pero sa akin, sa Lay Catholic Apologists, parang demonyo po kasi nasa likod niya ng mga SDA na yan eh.